Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 195. Our verse for today, Proverbs chapter 12 verse 18. And ang sinasabi dito ay, ang pabigla-biglang salita ay nakakasugat ng damdamin, ngunit ang magandang salita ay nagpapagaling. Napaka makapangyarihan ng bawat salita na sinasabi natin. Sabi pa nga sa Book of James, yung dila daw natin, para daw siyang apoy, maliit na apoy lang or simpleng sindi ng apoy, pero kaya daw magpaliyab ng buong buong kabundukan or ng buong kagubatan. At kapag nasabi na natin ang isang salita sa isang tao, mag-iiwan na to ng marka. It can make or break them. Maaari itong makapagbigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin or makapag-iwan ng sugat sa bawat isa sa atin na ang hirap-hirap humilom. This verse reminds us that yung pabigla-biglang salita na hindi pinag-isipan, maaari itong makapanakit ng kapwa at mag-iiwan ito ng sugat at peklat na tuwing maaalala mo is lagi kang masasaktan. Ngunit sa kabilang banda naman, kung tayo naman ay magiging wise, ang bawat salita na lumalabas sa ating bibig ay maaari ding makapag-heal ng bawat sugat at makapag-build ng strong relationship sa ating kapwa-tao. Sa mundo natin na ginagalawan ngayon, especially laganap na rin ang social media. Hindi kagaya dati, walang social media. Kung sino lang kaharap mo, yun lang pwede mong pagsalitaan. Pero ngayon, kung mapapansin natin, mag-post ka ng isang bagay, tapos ang dami nang pwede magsalita sa iyo. And sometimes, it will lead to distractions. Meron pa nga akong mga nababalitaan na nag-suicide because of sa mga nababasa sa social media, di ba? Mga bad comments, mga tao na hindi iniisip kung makakapanakit ba sila. Basta kung ano yung nakita nila, comment lang sila ng comment. And maiintindihan natin kung hindi mga tagasunod ng Panginoon. Pero sometimes, makakakita tayo, ultimo mga tagasunod ng Panginoon, nagsiserve na sa church, makakakita ka pa ng mga comments na para bang hindi pinag-isipan, gusto lang manakit na mga comments, ganun. Alam nyo, tinawag tayo ng Panginoon para magsalita ng kakaiba sa mundong ito. Kasi sa mundo na ito, normal na may murahan, normal na may sakitan, alam mo yun, normal na nagbibigay ng judgments, di ba? Pero tinawag tayo ng Panginoon para maging kakaiba, para magbigay ng mga wise na mga pananalita, mga salita na may paggalang, mga salita na nagpapahayag ng katotohanan, at the same time, may pagmamahal, mga salita na papanahon. I mean, hindi basta-basta ka na nagsasalita. Alam mo yun, mainit. Kumbaga mainit na nga yung sitwasyon, biglang gagatong ka pa, mga ganun. Pwede ka naman talagang magsalita. Maybe, kausapin mo in private. May right timing, ayun, may right timing. At the same time, sa bawat pananalita natin, ay maramdaman yung grasya ng Panginoon. Si Jesus, kung babasahin natin yung Bible, ang daming mga sinabi ni Jesus doon na talagang may encourage ka talaga. Nagko-correct siya sa atin, pero mararamdaman mo yung compassion. Pero ang lagi kong mapapansin, kung babasahin natin yung Bible, para doon sa mga tao na broken, para doon sa mga tao na parang mawawalan ng pag-asa, yung salita ng Panginoon ang nakakapagbigay lagi sa kanila ng pag-asa. Na kahit nasablay ang bawat nakaraan natin, ay pwede pa rin itama, pwede pa rin tayong maging matuwid sa paningin ng Panginoon at tatanggapin niya pa rin tayo. Yung tipong nalaman natin galing sa Kanya yung katotohanan, yung pagtutuwid, pero mararamdaman mo rin the same time yung pag-ibig because truth and love go hand in hand. So the next time, nawa i-practice din natin na bago natin siya sabihin, isipin muna natin. Hindi yung parang padaskol-daskol ng pagkasalita na pag naisip mo, sabihin agad natin. Isipin natin na ito bang sasabihin ko makakatulong sa kanya, makaka-encourage ba, o makakasakit sa kanya, or makaka-put down sa kanya. We want to be more like our Lord Jesus Christ. Dapat gayahin din natin yung way ng
pag-approach niya sa tao. Full of compassion, full of encouragements, and full of love. Piliin nawa natin yung bawat salita na nakakapag-build ng pagkatao ng ating kapwa-tao at hindi yung makakapag-put down lalo or makaka-break lalo ng puso nila. Isa siya sa mga best way para ma-demonstrate natin yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa kanila. Hindi siya madali. Kaya kinakailangan nating ipinalangin yung ugali natin, especially sa mga kagaya ko, ganun, na sanay ako na nambubuli, na sanay ako na nangaasar, mga ganun. And sometimes ako dito, aminado ako dito and guilty ako dito sa verse natin ngayon. Mas maganda na i-hold na lang natin yung mga sasabihin natin, and kung pakiramdam natin hindi siya dapat sabihin or hindi siya makakatulong, wag na lang nating sabihin. Sabi nga, di ba, kung wala kang sasabihing maganda, wag ka na lang magsalita. Yun yung sabi nila. Guilty ako dun. Ngayon, itanong natin sa sarili natin, kapag nagsasalita ba ako, usually nakakapagbigay ba to ng encouragements or nakakapag-iwan ng sugat do sa mga nakikinig? And baka merong mga tao na nangangailangan ng kagalingan through the word na sasabihin mo ngayon. Now is the right time para i-encourage mo sila, pag-pray mo sila, and palakasin natin yung loob ng bawat isa. Especially now, sobrang hirap ng buhay, di ba? Kaliwat kanan, mga problema, and maraming mga tao nawawalan ng pag-asa. Be the light ng madilim na mundo na ito. Imbes na magsalita tayo ng mga bagay na walang kabuluhan, imbes na magsalita tayo ng mga bagay na mapanakit, imbes na kutsain natin yung bawat tao, imbes na i-bully natin sila, why not i-encourage natin sila, palakasin natin yung loob nila, bigyan natin sila ng pag-asa, i-point natin sila sa Panginoon. Yun ang pinaka-importante. Makilala nila si Jesus and malaman nila na mayroon pang pag-asa, mayroon pang tatanggap, mayroon pang tutulong, mayroon pang magmamahal. So God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.